So, sabi po rito sa Matthew chapter 4, verse 1 to 4. Sabi po rito sa ating pong pag-aaralan, pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ang dyablo. At ang sabi po rito, doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So ang ating pong, this is our last message for the month of March. At ang ating pong tema for the month of March ay yung Kingdom First series. So ang ating pong title ay yung, ano po yan? First Priority. So balikan lamang po natin. Kingdom First series, so yung first week po natin, we discuss about the first follower. Ito po yung mga unang tagasagunot ni Kristo. Sumunod po ay first miracle of the Lord Jesus. Tapos ang message nga po ni Hannah is be first. So kung gusto po natin na maging great in the kingdom of God, we must serve like Jesus. Last week, tinalakay po natin yung seek first. Ito po yung worry-less life. And today naman ay pag-aaralan po natin yung first priority. So ano po ba yung ibig sabihin po ng first priority? Ang sabi nga po dyan, first priority means that it is the most important thing in a group of tasks. So pagka sinabi po natin first priority, ito po yung pinakamahalaga. Ibig sabihin, marami kang dapat na gawin, pero yung first priority, ito yung nagbubukod tangi. Ito yung inuuna po natin. Ito po yung binibigyan po natin ng halaga. So sa next slide po natin, so atras muna natin ulit doon sa ating pong ano. Sige, yan. So sabi po rito sa Matthew chapter 4 verse 1 to 4. Ano yung mababasa po natin dito? Pagkatapos, dinala, medyo maliit, di po ba? Pero basa naman, pagkatapos dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang ano? Upang tuksuhin ng dyablo. So dito po makikita po natin, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang ano? Upang tuksuhin ng dyablo. So dito po makikita po natin na minsan tayo po ay ihaharap po ng Diyos sa mga sitwasyon kung saan ay itetest po yung ating pong pananampalataya. Kung tayo po ba ay susunod o hindi. Kung tayo po ba ay magiging tapat o hindi. So dito makikita po natin, dinala po ng banal na Espiritu si Jesus upang, ano po sabi diyan, upang ito po ay tuksuhin. So dito po makikita po natin na sabi nga po rito, inaano ko lamang po yung aking pong notes. So makita po natin dito na when Jesus he was tempted for ng demonyo, he was tempted by the devil, at makita po natin dito na ang Panginoong Jesus po ay pinakita po niya rito sa atin. He gave an example na ano po ba yung dapat pong unahin? Ano po ba yung importante? Ano po ba yung first priority? At makita nga po natin dito na ang first priority po ng Panginoon ay ang pagsunod sa Kanya pong Ama. O ang pagsunod po sa kalooban po ng ating pong Ama. So dito po makikita po natin na tinukso po ang Panginoong Hesus, pero sabi nga po doon, nandun pa rin po yung pagsunod po ng Panginoon eh. Alam niyo po, pagka tayo po ay sumusunod sa Panginoon, di ba, sa kalooban ni Lord, that is something to God. Pero ikaw ay sumunod sa kabila ng mga, sabihin na po natin, ng mga pressures in life, mas iba po yung level po noon. Naintindihan po ba natin? So,
ito po ang isa pong example. Sa next slide po natin. Sa next slide. So, sa Genesis chapter 39, verse 11 and 12, pwede po ba masahin natin? 1, 2, 3, go. Isang araw. So si Joseph po, alam po natin, siya po ay sumusunod sa Diyos. At dahil po sa pagsunod po niya sa Diyos, siya po ay pinagpala ng Panginoon. Siya po ay napagkatiwalaan po ni Potiphar. Siya po ay isang alipin, pero siya po ay napagkatiwalaan. Pinagkatiwala po sa kanya yung kanyang sambayanan. At makikita po natin dito na siya po ay pinagkatiwalaan ni Potiphar. Yung asawa po ni Potiphar ay nagkaroon po ng gusto po sa kanya. Pero ano po yung ginagawa po ni Joseph? Ay siya po ay umiiwas kasi tinutokso po siya eh. So ano po ginagawa niya? Siya po ay umiiwas. Pero dumating po yung isang araw na sila po ay napag-isa. Pero ano po yung makikita po natin dito? Hinawakan siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, sipingan mo ako, pero tumakbong palabas ng bahay si Jose at naiwan ang balabal niya na hawak ng babae. So ibig sabihin po, makita po natin na si Joseph sumusunod sa Panginoon. Pero yung sumunod ka sa gitna ng mga tukso, iba po yon. Ibang level po yon. So, makikita po natin doon, miski po si David, dito po sa next slide po natin. Basahin po natin sa 1 Samuel chapter 24, 24 verse 4 to 7. Sinabi ng mga tauhan ni David, dumating na ang panahon, sinabi ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo kaaway. Sinaway niya ang kanyang mga tauhan at hindi niya sila pinayagang salakayin si Saul. So makakita po natin dito sa story na si David po ay inanoint po bilang isang hari. Bata pa po siya noon. At lumipas pa ang maraming taon bago po siya naging hari. And during the course of time, siya po ay hinanting ni Saul. Gusto po siyang patayin. Bakit? Alam po niya na si David po is the anointed. Inanoint na po siya ng Panginoon na susunod po na hari at ayaw po mangyari po ni Saul yon. Kaya gusto po niyang patayin po si David. So dito po, nagtago po si David. Pagka binasa po natin ang story. At nagtago po siya doon sa isang kuweba. At pumasok po doon si Saul. At ang sabi nga po doon, sabi po ng mga tauhan ni David, patayin na natin siya. At ikaw na yung susunod na hari. Pero ano pong ginawa po ni David? Sinuway po niya yung kanya pong mga tauhan. Sinaway niya ang kanyang mga tauhan at hindi niya sila pinayagan sa lakayin si Saul. Ibig sabihin, si David po sumusunod sa Panginoon. Pero naandun po yung tukso eh. Yung tukso na ikaw ay magiging hari na, di ba, pagka pinatay mo siya, pero hindi niya po pinatulan. Makita po natin do, para sabi pa nga po parang sinabi nga po ni David ay, I will not touch God's anointed. Kung may papatay man sa kanya, let the hand of God kill him. At alam po natin na nangyari, si Saul po ay namatay sa kamay po ng mga kaaway. At ito po'y pinayagan po ng ating pong Panginoong Diyos. So, ganun din po yung ating pong Panginoong Jesucristo, di po ba? Sumusunod po siya sa Ama, pero siya po ay tinukso dito ng 3 beses. At sa kabila na siya po ay tuksohin ng 3 beses, ano po yung nangyari? Sumunod pa rin po siya sa Ama. Kaya nga po, pagka tayo po'y sumusunod po sa Diyos, okay po yun, maganda po yun. Pero yung we are under pressure, halimbawa nandun ka sa isang tukso, pero sa kabila noon, ay susunod ka pa rin sa Diyos. Di ba? Ibang level po yon. At yun po yung makikita po natin dito sa buhay po ng ating pong Panginoong Jesucristo. So dito nga po, tuloy po natin sabi nga po rito, ituloy nga natin. Next slide. So, hindi ko lang po na dyan. Ano po sabi po kanina? After po ng 40 days,
Ano po, nag-fasting po kasi ang Panginoong Jesucristo, di po ba? Ilang araw po siya nag-fasting? 40 days and 40 nights. Di po ba? So siya po rito ay gutom na gutom. Sabi nga po ng Bible. So by the way, meron po tayong, i-announce ko na rin, meron po tayong second quarter prayer and fasting. Kailan po yan? Sa April 16, 17, and 18. So that is Wednesday, Thursday, and Friday. So 3-day, po tayo? Prayer and fasting. Tulad din po ng Panginoong Jesus, nung bago po siya mag-umpisa ng ministry, siya po ay nag-prayer and fasting. So, alam niyo po, maganda po yung pagka tayo po ay nagpe-prayer and fasting, makita po natin doon na during the time of Queen Esther, di po ba? Sila po ay pupuksain na bilang isang hari, bilang isang lahi. Pero ano po ang ginawa po nila doon? Sila po ay nag-prayer and fasting. 3 days po sila nag-prayer and fasting, and after po ng 3 days na prayer and fasting, ano po nangyari? Di ba? Nagbago po yung nagbago po yung ihip po ng hangin. Hindi po sila napuksa. Bagkos yung kanila po mga kaaway, yun po yung pinuksa po ng Panginoon. So makita po natin dito, dahil po sa kanila pong 3 days na prayer and fasting, gumawa at kumilos ang Panginoong Diyos. Amen. At mababasa rin nga po natin, di po ba? Doon po sa gospel na meron pong isa pong bata na inaalihan po ng masamang espiritu. At hindi po ito mapalayas ng kanya po mga disciples, pero ang Panginoong Jesus, pinalayas po niya yung masamang espiritu. Ngayon, sabi po ng mga disciples, Lord, Teacher, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Ano po sabi po ng Panginoon? Ang mga ganitong espiritu ay napapalayas lamang hindi lang ng prayer, kundi ng prayer and fasting. So alam po natin sa Ephesians chapter 6, di po ba? We do not wrestle against, principalities, against power, against the spiritual host of wickedness. Alam niyo po, may ranking ang demonic forces. Yun po yung principalities, power, spiritual host of wickedness. So, ibig sabihin po, may mga espiritu na hindi po natin kayang palayasin may mga espiritu po na lumalayas sa prayer. Pero may mga masamang espiritu po na lumalayas lamang through prayer and fasting. Kasi iba-iba po yung ranking ng mga masasamang espiritu. So, makikita po natin doon, kaya kung mayroon po tayong mga panalangin, di ba, na up to now, ay parang hinihintay po natin yung kasagutan, siguro mas maganda na daanin po natin sa prayer and fasting. Mas effective po yon. And even during the time of Nehemiah, makita po natin na giba po yung perimeter fence ng Jerusalem. Giba. So ano po ang ginawa po ni Nehemiah? Siya po'y nalungkot dahil hanggang nakabalik na po sila pero hindi po naitatayo yung pader doon po sa Jerusalem after ng 70 years of captivity. Bumalik sila pero giba pa rin yung pader, nalungkot po si Nehemiah. Ano po yung ginawa po ni Nehemiah? Nag-prayer and fasting po siya. And after po ng prayer and fasting, hinipo po ng Diyos yung puso ng hari. And in just a matter of 52 days, naitayo po yung pader o yung perimeter fence around Jerusalem. So doon po natin makikita, isilingit ko lamang po, ang kahalagahan po ng prayer and fasting. At ang Panginoong Jesus, makita po natin dito, na bago po siya nag-umpisa ng kanya pong ministry, ano po yung kanyang ginawa? Nag-40 days po siya. Prayer and fasting, without food, and without water. At makita nga po natin dito na kung paano po napagtagumpayan ng Panginoon ang lahat ng mga tukso na ibinato po sa kanya ng kaaway.
So our interrogative statement is, what is our first priority? So ano po ba yung dapat na unahin natin sa ating pong mga buhay? So yun po. Number 1, dapat ang unahin po natin ay Word. Sabihin nga po natin, Word. Basahin nga po natin Matthew chapter 4 verse 3, dumating. So ano po sabi ng Bible? Dinala ng banal na Espiritu si Jesus para tuksuhin. So, wag po tayo magtataka. Di ba? Bakit ba ako may mga dinadaanan? O bakit ba dumadaan ako sa mga bagay na ito? Akala ko, pag ako'y mananampalataya, puro blessing na lang. Eh bakit mayroong mga tukso? Bakit may mga pagsubok? So, nakita po natin, even the Lord Jesus Christ, dinala po siya para tuksuhin. Para itetest po tayo di ba? Itetest po tayo ng Panginoon. Lagi pong may exam. Kung tayo po ba magiging tapat o hindi. So dito, dumating na nga po yung unang tukso. Dumating ang manunukso. Sino po ang manunukso? Si Satanas. At sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. So dito po, makikita po natin, alam po ni Satan na si Jesus ay anak po ng Diyos. Alam nga po ng mga demonyo na si Jesus po yung anak po ng Diyos. Di ba? Pero sabi po dito ni Satan, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. So ano po yung makikita po natin dito? Na si Satan po, nagtatanim po siya ng mga pagdududa. Para sinasabi po ni Satan, patunayan mo nga na anak ka ng Diyos. Parang yun po sinasabi po na Satan dito, patunayan mo nga na ikaw ang anak ng Diyos. So, naghahasik po siya ng pagdududa. At alam nyo, ito pa rin yung same tactic na ginagamit po ni Satan sa kanya pong, sa mga mananampalataya, sa mga anak po ng Diyos. Di ba minsan, sasabihin po sa atin po ni Satan, bubulong po siya, si Satan, sasabihin po niya, kung ikaw ay mahal ng Diyos, bakit ka naghihirap? Kung ikaw ay mahal ng Diyos, bakit ka dumadaan sa mga maraming mahirap na sitwasyon? Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ikaw ay hindi na-promote, kundi yung kaibigan mo yung na-promote? Kung ikaw ay mahal ng Diyos, marami po di ba? Naghahasik po siya ng pagdududa. Alam niyo po, pag pinatulan po natin si Satan, ano po mangyayari? Magdududa po tayo. Magdududa po tayo sa pagmamahal ng Diyos. Lord, bakit nanggagaling ito? Bakit nangyayari ito? Di ba? Kung sasabihin ni Satan, kung mahal ka ng Diyos, di ba? Dapat magtaka ka na. Na ikaw, na hindi ka mahal ng Diyos. Kasi kung mahal ka ng Diyos, ay hindi mangyayari sa iyo mga bagay na yan. So, naghahasik po siya ng pagdududa. Di ba? At pagka pinatulan po natin ang mga pagdududa na yan, na inihahasik po ni Satan sa ating po mga puso, magdududa po tayo, di ba? Sa pagmamahal ng Diyos at maapektuhan po yung ating pong paglakad. Ang ating pong pananampalataya. Minsan sinasabi po sa atin po ni Satan, kung ikaw ay talagang pinili ng Diyos, kung ikaw ay talagang tinawag ng Diyos, bakit ganito pa rin yung buhay mo? Bakit hindi lumalago ang ministry? Bakit wala pa rin kayong bahay-sambahan? Bakit ganito o bakit ganon? Alam niyo po, pagka pinagdudahan po natin, pagka pinatulan po natin, yung mga ini-input ni Satan na pagdududa sa ating pong mga puso, ano po mangyayari? Maapektuhan po tayo. Talagang magtatanong po tayo, talaga bang mukhang hindi nga yata ako tinawag ng Diyos. Di ba? Magdududa ka. Di ba? Kasi ang binabasa mo yung nangyayari doon sa kapaligiran. Pero dapat po nating maintindihan na anuman po yung mangyari po sa atin, hindi po nagbabago yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen?
Meron pa po ba ditong nagdududa sa pagmamahal ng Diyos? Parang nagduda yata kayo. May nagdududa pa ba sa pagmamahal ng Diyos? Wala na, di po ba? Alam po natin na tayo po'y makasalanan na iniligtas po ng biyaya ng Panginoon. Alam po natin na meron pong Diyos na nagmahal po sa atin na sinugo po niya yung kanyang buktong na anak. At alam po natin yung kanyang buktong na anak nag-alay ng kanyang buhay at dugo para tayo magkaroon ng kaligtasan. Nang tayo po'y makasalanan pa, na tayo po'y tumanggap ng biyaya at pagpapala ng Diyos. So pagdududahan pa po ba natin ang pagmamahal ng Diyos? Hindi na, di ba? At wag din po natin pagdudahan na tayo po ay tinawag at pinili po tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya pagka narinig mo si Satan, kung ikaw nga ay anak ng Diyos. Because we are all children of God. Pagka nabasa po natin yung Son, capital S, that pertains to the Lord. Pero pagka sinabi pong sons, small s, that pertains to us. So wag po natin pagdududahan na tayo po ay anak po ng Diyos, na tayo po ay mahal ng Diyos. Pero dito, pinatutungkulan po ni Satan ay ang ating Panginoong Hesukristo. So sabi po rito, ano po, sabi po ni Satan, gawin mong tinapay ang batong ito. So alam niyo po, ang Panginoong Jesus, galing po siya sa 40 days prayer and fasting, di ba? At siya po ay, ano po mararamdaman niya? Gutom. At ano solusyon? Pagkain. Di po ba? Sa ating po mga Pilipino, ano po yung pinakapangunahing pagkain? Kanin. Di ba? Pagka walang kanin, parang hindi tayo nabubusog, di ba? Pero alam niyo po sa mga Hudyo, ang pangunahing pagkain po nila doon ay tinapay. So, kailangan po ng Panginoon ang tinapay. Di ba? Pero makikita po natin dito, sabi po ni Sir, gawin mo tinapay ang batong ito. Pero makita po natin dito sa next slide, sabi nga po rito, balik na lang po natin, mamaya na. Balik. Yan. Gawin mo tinapay ang batong ito. So makikita po natin dito, pagka tinuloy po natin ang mga pangyayari, na ang Panginoong Jesus ay hindi po siya sumunod. Hindi po siya nagpadaya. At hindi po siya nagpailalim saan? Sa kapangyarihan po ng kaaway. Ibig sabihin, hindi po siya sumunod kay Satan. Amen. So ano po yung makikita po natin dito? Sa next, sagot po ng Panginoon, isa pa. Verse 4, pero sumagot si Jesus, sinasabi na sa tandaan, hindi na nakapagtayo ng bubuhay ang tao, kundi sa bawat kasalita ng Diyos. Amen, yun po yung sinagot po ng Panginoon. Ano po yung parang sinasabi po rito ng Panginoon? Na sinasabi po rito ng Panginoong Jesus na ang priority ay ang Word of God. Di ba? Ang priority po ay ang Word of God than physical comfort, than food. Sinasabi po rito ng Panginoong Jesus na mas mahalaga po ang salita po ng Diyos which nourishes our spiritual being. Yan po yung pinaka-importante. Kasi nga po, baka busog ka nga physically, di ba? Pero nalalayo ka naman sa Diyos. Or busog ka nga, sabi nga doon, physically, pero tumatamlay naman ang relasyon mo sa ating pong Panginoong Diyos. So dito po, makikita po natin na sabi nga po rito, kung gusto po natin, alam po natin, meron po tayong mga needs sa buhay. Tama po? May mga pangangailangan po tayo sa buhay. Amen? At yung mga needs po na yan ay ano? Dapat po yan ay matugunan. Di po ba? Lahat po ng pangangailangan po natin, dapat po yan ay matugunan.
Pero sabi nga po dito, dapat ay matagunan po ito sa tamang kaparaanan. Yung bang hindi ka nakikipag-compromise. May pangangailangan po si Jesus, di po ba? Ano po pangangailangan ni Jesus? Tinapay. Para mabusog. Pero ikinompromise po ba niya yung kanya pong tayo? Hindi eh. Hindi po siya sumunod kay Satan. Hindi po siya nagpailalim kay Satan. Hindi po siya nagpadaya kay Satan. Kasi kung sumunod po siya kay Satan, yes, napulpil po yung kanya pong physical need. Pero na-compromise naman yung kanyang tayo bilang anak ng Diyos. The same thing with us. Di ba? May mga needs po tayo. At kailangan po na matugunan yung po mga needs na ito. Pero not to the point na i-compromise po natin ang ating pong pananampalataya. Amen po ba? Amen. Yan nga po yung sinasabi po natin, na baka busog ka nga physically, natugunan yung mga physical needs mo, pero kamusta ba yung relasyon po natin sa Panginoon? Nalalayo po ba tayo sa Diyos? Or tumatamlay po ba yung ating pong relasyon po sa Diyos? So dapat po, lagi po natin yung i-consider. Parang ganito po, parang magnanakaw tayo para makabili ng pagkain. So ano po yung need? Pagkain. Di ba? Pero magnanakaw ba tayo para makabili po tayo ng pagkain? Gagawin po ba natin yon? Hindi, di ba? Pagka ginawa po natin yon, kino-compromise po natin yung ating pong pananampalataya. Yun po yung ibig po natin sabihin. O sisiraan po ba natin yung ating pong, halimbawa, kaibigan o kasama sa trabaho para tayo po ay ma-promote? Gagawin po ba natin yon? Dapat hindi. Diba? Ano po yung need kailangan ma-promote? Pero not to the extent na sisiraan mo yung kaibigan mo, kasama mo sa trabaho para ikaw yung ma-promote. Or dadayain po ba natin yung ating pong identity para masatisfy po yung ating pong mga need? Meron po mga ganon, di po ba? Yung dinadaya po nila yung kanilang identity kasi kailangan nila. So yun po yung ibig kong sabihin po natin. May mga need tayo, yes, pero not to the point na may compromise po natin ang ating pong pananampalataya. Tulad po ni Jesus, kailangan po niya ng pagkain during that time. Gutom na gutom po siya. Pero not to the point na sumunod po siya kay Satan. Hindi po niya ginawa yun. Kaya nga po, i-atras po natin. Basahin nga po natin, yes, we have a need and it must be met, but not to the point to compromise our faith. It must be met in the right way. So dapat sa tamang kaparaanan po, dapat ma-meet yung ating po mga pangangailangan. So tignan po natin, di ba? Baka ma-promote po tayo pero nalayo naman tayo sa Diyos. Di ba? Eh kaya din naman po tayong i-promote ng Diyos sa kanyang kaparaanan. Naniniwala po ba tayo doon? Ang mundo, pwede po tayo ma-promote, pero kaya po tayong i-promote ng Diyos sa kanyang kaparaanan. Or, baka yumaman nga tayo, pero nalayo naman tayo sa Diyos. Di ba? So, lagi po tayo may pagpili eh. Ano ba yung pipiliin po natin? Yung ating po mga physical desires, comfort, or pipiliin po natin na yung pong salita po ng Diyos o yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Eh, naniniwala po ba tayo na kaya po tayong pasaganain ng Diyos? Amen. Amen, kaya. Kasi po, kung susundin lang po natin yung Word of God, sabi nga po doon, kaya po tayong pasaganain ng ating pong Panginoon at higit pa sa ating pong mga pangangailangan. So ano po yung dapat po nating sa first point? Ano po dapat yung priority po natin? Dapat yung Word of God.
Not the physical comfort. Not the worldly desire. Lagi po natin titignan, may pangangailangan ako, pero malalayo ba ako sa Diyos? Lagi po natin tatanungin yon. Kung malalayo po tayo sa Diyos, huwag po natin patulan. Kasi ang Panginoon, kaya po tayong i-promote, kaya po tayong i-bless, kaya po tayong pasaganain ng Panginoon. Amen? Hindi po payamanin pero kung kalooban ni Lord na payamanin, wala namang imposible, di ba? Pasaganain. Kasi po sabi nga po rito sa next slide po natin. Next slide. Joshua chapter 1 verse 8. Basahin po natin. Huwag mong Basahin ng aklat na kautusan. Pag-ibulahin ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad na mabuti ang lahat ng nasulat dito. Kung gagawin mo ito, unad ka at magtatagumpay. So ano po sabi po rito? Basahin ang aklat, ang Bible. Pangalawa, pagbulay-bulayan. Ibig sabihin, binabasa mo, hindi mo lang siya binabasa, iniintindi mo siya. Pinagbubulay-bulay mo yung Word of God. Pangalawa, kailangan ito ay matupad. Di ba? Obedience. At ano po yung pangako po ng Diyos? Kung gagawin mo ito, ano po sabi niya? Uunlad ka at magtatagumpay. So ano yung dapat nating unahin? Unahin natin yung salita ng Diyos. Di ba? Kailangan pagbulay-bulayan po natin ito sa araw-araw. At hindi lang natin pinagbulay-bulay, kailangan masunod po natin yung salita ng Diyos. At may pangako po dito si Lord. Di ba? Uunlad ka at magtatagumpay. Ano po sa English po itong unlad, you will become prosper and successful. Di ba? You will become prosper and successful. Maganda po na tayo po'y mag-prosper at maganda po na tayo po'y maging successful sa kaparaanan ng Diyos. Amen? Hindi po sa kaparaanan ng mundo. Kasi po, pagka sa kaparaanan ng mundo, malalayo po tayo sa Diyos. At kaya pong gawin ng Diyos yun sa ating pong mga buhay. So, importante po na minsan, na sa kagustuhan po natin na maging prosperous and successful, gagalingan po natin ang ating po mga trabaho. Wala naman po masama. Pero kung nawawalan ka na ng panahon sa Diyos, masama na po yun. Kasi gusto mo maging prosperous and successful Gagalingan mo. Pero may pangako ang Diyos kung uunahin po natin siya sa ating po mga buhay. Kung uunahin po natin yung kanyang salita, there will be favor. Yun po yung tinatawag po natin na favor of God. Si Lord ang kikilos. Si Lord ang magpo-promote sa iyo. Favor of God po yun. Dahil bakit? Inuna mo siya. Kaya napaka-importante po na tayo po ay, what is our first priority? It must be the Word of God. Amen? Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Sa next slide po natin, sa Psalms chapter 1, verse 2 and 3. Basahin po natin, sa halip, Mula sa Panginoon. At gabi ito ay kailang pinagbulay-bulay. Katulad kay isang punong kahoy na ginanim sa tabing ng sapa na namumunga sa lakdang panahon at hindi nalalagyan ang mga tao. Amen. So ano po sabi rito? Pinagbubulay-bulay sa araw at gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulay. Ang alin? Ang aral na mula sa Panginoon. So ito po yun. Aral na mula sa Panginoon. Araw at gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulay. Ano po ang pangako? Ang katulad niya, isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa. Ano po? Namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. What is that? Mga kapatid, that is blessing from the Lord. That is favor from the Lord. Kaya nga po tama po yung sa Joshua chapter 1 verse 8.
prosper, you will become prosperous and successful. Kasi dito, mamumunga ka sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Amen. Kaya napakahalaga po ng salita po ng Diyos. So marami po mga tao o mga mananampalataya, marami po sa ating gusto po natin ng shortcut. Gusto po natin ng instant. Di ba? Ganyan po yung mga tao, di po ba? Gusto po yung biglang asenso. Gusto po natin yung biglang yaman. Di ba? Ano po gusto ng mga tao? Gusto po natin ng biglang promotion o yung biglang angat yung buhay mo. Pero dapat po natin malaman na ang success meron po yung danger. Pag hindi po natin kayang hawakan ng success, it will ruin our life. Kaya po, ang ginagawa po sa atin po kaya wag po tayo yung bang shortcut, yung po bang instant, ayaw po ng Panginoon yon. Ang Panginoon ay gusto po niya ay unti-unti po tayo. Amen. Alam niyo po, kaming mag-asawa ay nag-umpisa po kami sa isang small beginning din. At marami rin po sa inyo ganon. Ang amin pong, ang amin pong sala set ay kawayan. Yung bang pagka-umupo ka ay may mga pako. Kailangan pukpukin mo kasi sasabit yung mo. At meron po kaming TV noon. At ang TV po namin noon ay bigay pa. At wala po kaming mga gamit. At natatandaan ko po noon, ako po ay college graduate. Pero pumasok po ako sa Pilsin. At alam niyo po, yung trabaho ko po sa Pilsin noon, isa po sa pinakamahirap. Kasi nandun po kami sa FY. Ang tawag po sa akin pong position noon ay deliverer. Yung po bang mga operator, ilalagay po yung sinulid doon po sa cart. At ako bilang deliverer, ako po yung magtutulak noon. Ako po yung magtutulak ng cart. Tapos ipipil po yon yung sinulid. Tapos dadalhin po doon po sa packaging. Ang mahirap po doon, yung yung gulong. Ay marami pong sinulid at ayaw na pong tumakbo. Ang hirap po noon. Ang daming makina po noon. Minsan ang kapartner ko pa, dalawa po yun. Dalawa yung deliverer. Minsan magulang sa trabaho. Kasi matagal na eh. Ako'y bago. Minsan tutulugan ako. Pagkalaga. So, minsan may ginugulangan. So, mahirap. Pero ang point ko po dito is step by step, di ba? Unti-unti ay inaangat po tayo ng Panginoon. Yun po'y biyaya ng Diyos. Yun po'y favor po ng Diyos. At ang pasasalamat ay sa Diyos lamang po. Amen. Kaya ang point po natin dito, wag po tayo maghangad ng bigla. Baka nabigla ka nga, bigla kang umasenso, bigla kang umangat, kamusta naman yung relasyon mo sa Diyos? Di ba? Ang pinakamahalaga pa rin dito, yung relasyon po natin sa Diyos. Kaya nga po, sabi po ng Bible, what does a man profit if he gains the whole world and loses his one and only soul? Marami na po sa atin, sa panahon po natin, ang mundo po ay nagiging, sabihin na po natin, materialism. Nakapokus po sa mga material na bagay. Wala naman pong masama, pero kamusta dapat hindi naapektuhan ang relasyon po natin sa Diyos. Dapat ang priority pa rin po natin yung Word of God. Ang relasyon pa po natin sa Diyos. Dapat hindi po tayo nalalayo sa Diyos. Amen. Dapat alam po natin yon. Kaya nga po nakita po natin yung kay Jesus di po ba? Si Jesus, di ba ba? Gagawa siya ng tinapay, mabubusog siya. Okay na, di ba? Pero hindi niya ginawa Kasi alam niya kung alin yung pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga po ay yung pong Word of God. At ito nga po yung sumunod natin.
Number 2, yung walk. Ano po yung una? Word. What is our priority? First priority, Word of God. Number 2, walk. Ano po yung walk? Yan po yung obedience. So, basahin po natin Matthew chapter 4 verse 5. Dinala Ang banal na lungsod, doon sa pinagmataas na bahagi ng templo. At sinabi na kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumanong ka, sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutos ka ng Diyos sa kanyang anghel, ingatan ka, pag-aaralan ng kanila upang hindi tumama ang iyong pa sa bato. Amen. Ano po sabi diyan? Doon sa letter, yung blue. Sabi diyan, sapagkat sinasabi sa kasulatan, utosan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Sino po nagsasalita rito? Sino? Si Satan. Nagkokot po ba si Satan ng Word of God? Nagbabasa po ba si Satan ng Bible? Nagsasaulo po ba si Satan ng Bible? Di ba? Si Satan po nagsasalita rito eh. Sabi niya, sapagkat sinasabi sa kasulatan, alam po niya yung kasulatan eh. Di ba? So nagbabasa rin po siya. Actually, nagsasaulo pa rin po siya kasi sa ulata po niya eh. But the problem is, hindi na po niya sinusunod yung kanyang kaalaman. Amen? So, ibig sabihin, pagka nagbabasa ka ng Bible pero hindi mo rin sinusunod, that is nothing. Nagsasaulo ka ng Word of God, pero hindi mo naman sinusunod, that is nothing. Pero look at the Lord Jesus Christ. He knows the Word of God and He obey the Word of God. Hindi lamang po niya alam ang salita ng Diyos. Actually, siya na po yung salita ng Diyos di ba? Hindi lang po niya alam ang salita ng Diyos, pero sinusunod po niya ang kalooban ng Diyos. Mababasa nga po natin dito sa John chapter 4 verse 34. Sabi po niya dito is, my food is to do the will of the Father. Ang kalooban ko, ang pagkain ko ay ang sumunod sa kalooban ng Ama. In Luke chapter 22 verse 41, sabi po ng Panginoon, Lord, alisin mo sa akin ang sarong ito, pero wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mapagyari. So kahit po mahirap yung kanya pong dadanasin, pero willing po si Jesus na sumunod sa kalooban ng Ama. Amen. Amen. Kaya nga po, sabi nga po rito sa next slide po natin, basahin po natin Ephesians chapter 6 verse 17 and 18, at gamitin ninyo Gamitin ninyo ang espada sa salita ng Diyos na kalooban ng banal na Espiritu. Ang banal ng Diyos sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. So, ang weapon po natin ay ano? At gamitin yung espada. So, ang espada po ay weapon. Ano po yung weapon po natin? Word of God, salita ng Diyos, at verse 18, pananalangin. Yan po yung weapon po natin. Sabihin nga po natin, Word of God and prayer. Prayer and Word of God. That is our weapon. Kaya nga po, this coming April 5, that is Saturday, magkakaroon po tayo ng dawn prayer. Alam po ninyo, meron po tayong responsibility bilang mga mananampalataya. Ano po yung responsibility po natin sa ating pong government or sa mga nakaluklok? Dalawang bagay lamang po yung responsibility po natin. We have to submit to their authority and we have to pray for them. Amen? So magpapasakop po tayo sa mga nakaluklok, sa mga authority, at sila po ay ipapanalangin po natin. And this coming Saturday, dawn prayer po yan, 5 a.m. to 7 a.m.,
magkakaroon po tayo ng panalangin, dawn prayer. Doon po sa Macarios office. Alam niyo po, may pakialam po tayo sa nangyayari sa ating pong bansa. Kasi anything na mangyari po sa ating pong bansa, lahat po tayo apektado. Amen? So hindi po natin siyempre sila po yung nakakaalam di ba? Ng mga details ng mga nangyayari sa ating po mga bansa, pero alam naman po natin. At wala po tayong kinakampihan. Ang kailangan po natin ay ipanalangin ang ating pong bayan. Kasi po pagka hindi po natin ito isinama po sa panalangin at parang baliwala lamang po yung mangyayari, alam po ninyo, ano man ang mangyari sa ating bansa, tayo po ay apektado po tayo. So ano po yung ating pong responsibility? We have to submit to the authorities, Romans chapter 13, and we have to pray for those in authority. 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. So yun po yung ating pong responsibility. At sabi nga po rito, ano po yung ano po natin? Kasi yan po yung weapon po natin di ba? Because the enemy comes to steal, to kill, and to destroy. So nais po niya na wasakin ang ating pong bansa, di po ba? So sabi nga po rito, sige balik natin, ang Word of God, ito po ay magagamit po nating weapon pagka tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung hindi po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, it will become useless. So, importante po na tayo po ay sumunod sa salita ng Diyos. Sa next slide, Luke chapter 8 verse 15, Ngunit ang mabuting lupa na nasigalang pinihin ay ang mga taong makikinig sa ganda ng Diyos. At iniingatan ito sa kanilang malinis sa tapat na puso at pinagsisikap ang sundin hanggang ilalay mabuhay. Amen. Ano po ang unang-una dapat? Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ano po yung sumunod na pula dapat ay sundin. At pagka tayo po yung nakikinig at sumusunod po tayo, ano po yung mangyayari? Tayo po ay mamumunga. Amen. Kaya tignan mo nga yung katabi mo kung yan ay punong-puno ng bunga. Amen. Praise God. Diba? Ano po yung sekreto? Hear, obey. If we hear and obey, we will magiging fruitful. Magiging fruitful po tayo. Bubunga po tayo. Amen? Kaya nga po sabi po ng Panginoon is, obedience is better than sacrifice. Pinakamahalaga po yung pagsunod. So pagka tayo po ay sumusunod, tayo po ay lumalakad. Tulad po ng ating pong Panginoong Hesukristo. Na hindi lang po niya alam ang Word of God. Ano po yung ginagawa po ng Panginoong Jesus? Siya po ay sumusunod. Amen? Siya po ay sumusunod sa kalooban po ng Ama. And basahin po natin yung sumunod. Matthew 4:7. Pero sinagot siya ni Jesus, di ba? Ano po sabi ni Lord dito? Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pwede po natin sabihin, Lord, as an example, Lord, pagalingin mo ako at pag ako'y gumaling, susunod ako. Parang sinusubok po natin si Lord di ba? Lord, i-promote mo ako, pag ako'y na-promote, susunod ako. Lord, payamanin mo ako. Lord, paasensohin mo ako. Pag ako'y pinayaman mo, pinasenso mo, susunod ako. Pero ano po sabi rito, huwag po nating subukin ang Panginoong Diyos. Amen? Maganda po yung prayer po ni Shadrach, Meshach at Abednego
Di ba sa Daniel 3, chapter 16, verse to 28. Di ba, hindi po sila sumamba sa ribulto. Nagpagawa po si Nebuchadnezzar, di ba? Hindi po siya sumamba sa ribulto. At pinili pa po nila na itapon po sila sa kumukulong asupre. At ang sabi nga po doon ni Shadrach, Meshach at Abednego, alam namin na tutulungan kami ng Diyos. Pero kung hindi man kami tulungan ng Diyos, susunod pa rin kami sa Kanya. Di ba? So yun po yung maganda pong maging panalangin po natin. Na Lord, prayer ko, Lord, na pagalingin mo ako, pero kung Lord, manatili pa ako sa ganitong sitwasyon, o Lord, i-promote mo ako, o Lord, I pray na yung dinadalain ko sa iyo, I pray na ma-answered prayers na ako, pero Lord, kung wala pa, hindi pa rin magbabago, susunod pa rin ako sa iyo. Amen. Di ba? So hindi po natin dapat na sinusubok ang ating pong Panginoong Diyos. Amen po. Amen. Meron na wala, ano po dapat gawin? Sumunod. Meron na wala tayo, sumunod po tayo. Pero ito yung tandaan natin, Romans 8:32. Kung naipagkaloob po ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, hindi po niya kaya ipagkaloob sa atin ang mga bagay-bagay kung kailangan natin ito. Amen? Sabi nga po, kung tayo po'y ama, tayo po mga ama, diba, pagka humingi po ng isda ang ating po mga anak, bibigyan po ba natin ng ahas o alakdan? Hindi, diba? Sabi pa ng Panginoon, kung kayo ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, ako pa kaya? So alam po ng Panginoon. Kaya importante po sa atin, minsan dinadaan lamang po tayo ni Lord sa mga testing of faith, kung tayo po ba'y susunod o hindi, kung tayo po ba'y magpapatuloy o hindi. Pero there are times na during the testing of faith, bumibigay po tayo. Minsan at pinagbibigay pa po tayo ng sinusubok pa po natin ng Panginoon. Tulad po ng pangyayaring ito sa John chapter 6 verse 30. Ano po sabi diyan? Sa next slide natin. Yan. Nagtanong ang mga tao, anong himala po ang may papakita ninyo para manampalataya kami sa inyo? Lord, ano ba ipapakita mo para ako'y magpatuloy sa iyo? Lord, ano ba ipapakita mo sa akin para ako ay sumunod sa iyo? Ano po, nahingi po sila ng himala. Pero kung i-atras po natin ng mga ilang verses, gumawa na po ng himala ang Diyos dito eh. Ano po yung himala rito? Nagpakain po siya ng 5,000 mga kalalakihan sa pamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. And that is a great miracle na nasaksihan po nila. Pero dito hindi na po sila pinatulan ng Diyos. Hindi na po nagpakita ang Diyos dito ng himala. Kasi naka-experience na nga po sila ng himala, di ba? So ano po ang ginawa po ng Panginoon dito? Sinabi po niya na siya po yung tinapay ng buhay. Na ang sino man pong lalapit sa Kanya ay hindi na po magugutom, at ang sino man pong manampalataya sa Kanya, hindi na po mauuhaw. At ang sinabi pa nga po ng Panginoon, ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ano po ginawa po nila? Sumunod pa po ba sila sa Panginoon? Hindi na. Pagka binasa po natin, sila po ay... Kasi pinapatungkulan po rito ng Panginoon yung Lord's Supper. Diba? During the Lord's Supper, yung tinapay, natin po pinagsasalusaluhan ay simbolo ng katawan, at yung grape juice ay simbolo ng dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, when we partake the elements,
Nandun na po yung ating pong pakikipag-isa sa ating pong Panginoong Diyos. At dahil po doon, meron na po tayong eternal life. Kasi tinanggap mo na si Jesus eh. Diba? Kaya ka nagpa-partake kasi tinanggap mo na si Jesus. At dahil tinanggap mo na si Jesus, ibig sabihin meron ka ng eternal life. Amen. So palakpakan po natin ang Panginoon. So dito po makikita po natin na ang gusto po ng Panginoon is God want us to live by faith and not by sight. Pananampalataya. Kasi po, if we live by sight, hindi po tayo makakasunod sa Diyos. But if we live by faith, ano po? Makakasunod po tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba na nangyari po sa mga Israelita? Nakasaksi po sila ng napakadami pong mga miracles in Egypt, di po ba? Nakasaksi pa nga sila na bumuka yung Red Sea. Di ba? Umulan ng mana. May mga pugo. Grabe yung nasaksihan po nila ng mga miracles. Pero nakapasok po ba sila sa Promised Land? Hindi sila nakapasok sa Promised Land eh. Bakit? Hindi po sila sumunod. Walang pagsunod. Lagi po sila nagre-reklamo. Kaya wag po tayo magre-reklamo. Kasi pagka nagreklamo tayo, nagre-reklamo po tayo sa Diyos. Kaya nga po sabi po ni Moises, hindi kayo sa akin nagre-reklamo. Sa Diyos kayo nagre-reklamo. So, ang malaga po sa atin dito ay tayo po ay manampalataya. Amen? So, ano po yung sumunod? Ano po yung una? Word. At tapos sumunod po ay walk. At ano po yung walk? That is obedience to God. At alam po natin na si Satan, di ba? Marami siyang alam pero hindi naman siya sumusunod. Amen? So, next slide. So, ito na po yung huli. Worship. So, Matthew chapter 4, verse 8. Basahin po natin. Go. Napakataas sa bundok at pinakita sa kanya lahat ng pangyayari ng mundo at ang kayamanan ng kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng yan ibibigay ko sa iyo kung lulod ka sa sambahan. Amen. So everything na ginagawa po natin dito is worship. Pagka tayo po ay nagpe-pray, lumuluhod, tayo po ay nagwo-worship sa Panginoon. Pagka tayo po ay umaawit ng papuri, kanina tayo po ay nagwo-worship kay Lord. Pagka tayo po ay nakikinig ng Word of God tulad po ngayon, so nakikinig po ba tayo ng salita ng Diyos? Amen. Hindi po ba lumilipad yung ating mga isipan kung saan-saan? So tayo po ay nakikinig ng Word of God. Pagka tayo po ay nagbibigay ng ating po mga tithes and offerings, tayo po ay nagwo-worship. So everything na ginagawa po natin here, tayo po ay nagsasamba sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, ano tawag natin dito? Sunday Worship Celebration or Sunday Worship Service. Kaya nga po, pagka hindi po tayo dito nakakapunta, ay hindi po tayo nakakapagsamba as a corporate worship. So importante po yon na every Sunday we come here to worship the Lord. At gusto po ng Panginoon na tayo po ay nagsasamba at nagpupuri po sa Kanya. Alam po natin na Satan want also to be worshipped. Mapapasin po natin dito. Sabi po dito, pagkatapos dinala pa siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, pinakita sa kanya lahat ng kariyan ng mundo at ang kayaman at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. So, Satan want to be worshipped. Satan want to be served. Gusto po niya na ng pagsamba. Gusto po niya na pinaglilingkuran siya.
Kaya nga po sabi po ni Satan kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang kaharian sa mundong ito, kayamanan, kadakilaan, kung ikaw ay sasamba at maglilingkod sa akin. Sabi po ni Satan. Actually, wala naman po pag-aari po si Satan. Hindi naman po siya creator eh. Diba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sila po yung creator. So meron pong may pandaraya po dito, di ba? Actually, pagka binasa po natin ng Genesis chapter 1 verse 26, all dominion ay ibinigay na po sa tao. Pero nawala po yung dominion na yon nung tao ay nagkasala po sa Panginoon. Kasi po, nagkasala po sa Diyos kasi naging alipin po tayo ng kasalanan. Pero ibinalik po yung dominion na yon nung tayo po tumanggap uli kay Jesus. Binawi na po ni Jesus at ibinigay na po uli sa atin. Kaya nga po may kapangyarihan na tayo di ba? Kapangyarihan po tayo na tumanggi sa kasalanan. May kapangyarihan po tayo na magpalayas po ng masasamang espiritu. So sabi nga po rito, at ito pa rin po yung ino-offer ni Satan sa mga marami pong tao sa mundo. Ano po yung ino-offer ni Satan? Kayamanan, kaharian, kadakilaan. Alam niyo po, may mga nababasa po ako ng mga articles. Marami pong mga tao ang mga sikat na artista, mga sikat po sila ng mga athlete, at mga sikat po sila ng mga singers. Talaga sikat po sila. Actually, they belong to the richest man and woman in the world. Ganun po sila kasikat, ganun po sila kayaman. Mga ano po ito, artists, some of them are athletes, some of them are singers. Pero hindi po rito sa Pilipinas, sa abroad po yon. Pero ano po ang kapalit noon? Isinanla po nila yung kanilang kaluluwa kay Satan. At alam niyo po ba na si Satan ay meron pong Church of Satan sa US? They literally worship Satan. They literally serve Satan. At ito po yung ipinangako po ni Satan sa kanila. Kayamanan, kapangyarihan, at kadakilaan. At totoo naman po na na-receive po nila ito. Kaya nga po sila, mga sikat eh. Mga well-known po sila. At pagka nga sila kumakanta, yung mga Kristiyano, gumagano pa. Maging aware po tayo. Baka yung mga kanta po nila ay tuwan-tuwa po tayo. Iba po yung sinasambal nila. So, ang ano po noon ay, ang kapalit po noon ay kaluluwa. At may nababasa nga po tayo doon na talagang isinanla nila yung kaluluwa nila. Nagkaroon talaga sila ng kapangyarihan. Pero praise God, dahil sa dami po na nagpe-pray, nakakilala po siya sa Panginoon. Amen. Kaya maging aware po tayo doon. At maging sa loob po ng church, yun po yung mga tao sa mundo, di po ba? So, sa church naman po, ang strategy po ni Satan ay hindi naman po yung yung parang wala naman po mananampalataya na, huli ka, magsamba tayo doon sa kaaway. Wala naman pong ganun di ba? At walang sasama. Di ba? Wala nang So, ang strategy po ni Satan sa mga mananampalataya ay patamlayin yung ating pong pagsamba sa Panginoon. Ang strategy po niya ay alisin po natin yung ating pong pagsamba sa Panginoon o ilayo po tayo sa pagsamba sa Panginoon. Yun po yung strategy po niya. Sabi nga po doon, aalisin niya ang pagsamba at ano po gagawin po niya? Patatamlayin niya
ang pagsamba po natin sa Panginoon. So paano po ito ginagawa po ni Satan sa mga mananampalataya? Gagawin po niya tayong mga busy. At magpo-focus po tayo ng sobra. Saan? Sa ating po mga trabaho, at mawawala na po tayo ng panahon sa Diyos. Pagka nagpo-focus na po tayo, kasi hindi naman po niya tayo yung direktahan, sambahin niyo ako. Wala namang ganun eh. Ang strategy po niya, magpo-focus tayo, ibibisi po niya tayo. Magpo-focus po tayo ng sobra-sobra. Yun nga po, sa ating po trabaho, minsan sa social media, di ba? Minsan kumakain po tayo ng napakahabang oras sa social media. Yung scroll ka lamang ng scroll, makikita mo, ang haba na pala ng oras. Pero kamusta? Nakapag-devotion na po ba tayo? Nakapag-pray na po ba tayo? Or masyado po tayong nabibisi sa ating po mga negosyo? O sa mga telenovela? Diba? Or maaring obsessed na po tayo sa ating po mga ambition, sa ating po mga status, sa ating po mga desires. Or kinakain na po natin ang ating po mga oras sa mga entertainment or self-gratification. Yun po yung strategy po ng kaaway. Ibibisi po tayo, ma-out of focus po tayo. At sa huli po, ano po mangyayari po noon? Hindi po natin nalalaman, lumalayo na po pala tayo sa Panginoon. Hindi po natin nalalaman na tumatamlay na po pala yung ating pong pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya wag po tayo wag po tayo, dapat alam po natin yung ating pong priority. Amen? Dapat ang ating pong priority is worship. So, kamusta po ba yung ating pong pananalangin sa Panginoon? Meron po ba talaga tayong panahon, time, na tayo po'y manalangin sa Panginoon? Kasi sabi nga po ng Bible is, we have to pray continuously. Kaya nga po dito, meron po tayong prayer chain. Kung wala pa po kayong oras na hindi pa po kayo na kumukuha ng oras. So this time, kumuha po tayo ng oras. Para napapaalahanan po tayo. So kailangan po natin ng prayer because prayer is worship. Kasi po pagka ang prayer po natin ay nawawala na po tayo ng panahon sa panalangin. O nagpe-pray po tayo pero parang baka mechanical na lang po yung prayer po natin. O tayo po ba rito ay umaawit ng pagsamba sa Panginoon? Amen? Amen. Magpatuloy po tayo. Kasi po kung nabibisi na po tayo at hindi na po tayo nakakapagsamba, then hindi na po tayo nakakapagpuri sa Panginoon at sa corporate, di ba? So, importante po yon. Importante rin po tayo po ay nakikinig po ng Word of God because that is worship. Ay, si pastor naman, ang haba namang magmensahe, lalabas muna ako, magpapahangin. So, minsan na nga lang po tayo magkita, di ba? Tapos mamadaliin pa po natin yung salita po ng Diyos. Di ba? So, dapat bigyan po natin ng oras ang Word of God. Or kamusta po ba yung ating pong pagbibigay sa Panginoon? Because offering is worship. May napakinggan nga po kaming ilustrasyon kahapon na nagkita-kita po si 1,000, si 500 at si 20 pesos doon po sa pitaka. Sabi po ni 1,000, at tinanong po nila 500 at 20, saan ka galing? Galing ako sa casino eh. Si 500 naman, galing ako sa entertainment. Tinanong po yung si 20, saan ka galing? Galing ako sa church. So, ibig sabihin, dapat we have to give also the best to the Lord. Siyempre, depende naman po yan sa ating pong kakailangan. Kasi kaya nga po, percentage po tayo. So, what
we are, ano po dito is, dapat alam po natin yung ating pong priority. Kasi po, pagka ang priority po namin ay priority po natin ay nawawala po tayo. Hindi po natin nararamdaman, ay, lumalayo na pala ako. Hindi na pala talaga ako nakakapagsamba sa Panginoon. Unaware. Kasi wala naman talagang mag-worship kay taning ng direktahan di ba? Kundi ilalayo niya tayo sa Panginoon, patatamlayin niya yung ating pong mga pananampalataya hanggang sa mag-compromise na po tayo sa takbo ng mundo at hindi po natin nalalaman, malayo na po pala tayo sa Panginoon. So ano po yung kailangan po natin? Balik lang po tayo kay Lord. Amen? Kaya nga po, sabi nga po rito sa next slide po natin. Sa ating pong, Matthew chapter 4 verse 10, pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Ano po sabi ni Jesus? Lumayas ka, Satanas. In Jesus' name. So, ibig sabihin, when we are dealing with Satan, hindi po tayo nakikiusap. Hindi po sinabi ni Jesus, oy, Satan, pakiusap. Pwede bang lumayo-layo ka muna? Okay lang ba sa iyo? Wala naman tayo nabasang ganun di ba? Ano po sabi ni Jesus? Lumayas ka, Satanas. So, ibig sabihin, when we are dealing with Satan, dapat nagko-command po tayo. Dapat, po tayo, kumbaga, nire-rebuke po natin siya, binabind po natin siya, dinidestroy po natin, diba? We destroy the works of the enemy, we bind the works of the enemy, we rebuke the works of the enemy. Kaya nga po, when we are dealing with Satan, hindi po dapat yung, dapat we are forceful. Kasi po, lahat po ng mga demonyo na pinalayas po ng Panginoong Jesus, dito po sa Bible, ano po mababasa po natin doon? May command. Nire-rebuke po niya. Kaya nga po, pagka nararamdaman po natin yung inaatake po tayo ng kaaway, we have to rebuke it. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. We bind you. We destroy you. And we pray that there will be a great manifestation of the works of God in my life, in my family, and in the ministry. Yun po, lagi ko pong inaalin I bind the works of the enemy. I destroy the works of the enemy. Kasi po, nasa Bible naman yun, di ba? Whatever you bind on earth, it will be bind in heaven. What we loose on earth, it will be loose in heaven. So dapat nagdi-declare po tayo, let there be a great manifestation of the works of God. A great manifestation of the power of God. A great manifestation of the kingdom of God in my life, in my family, in the ministry, and in the body of Christ. Dapat ganun po tayo, forceful po tayo. At alam po natin, sabi nga po doon, di ba sa Peter, sabi po doon, i-rebuke po natin, at ito po ay tatakbo, di ba? Kaya nga po sa ating pong pagtatapos, sabi dyan, sa next slide po natin, what our first priority? Word, walk, obedience, and worship. So tawagin ko po yung ating yung ating pong music ministry, yung last song lang. Pero meron pang isa tayo pong slide. Basahin nga po natin habang nagpe-prepare po yung music. Sabi po rito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 4. Sabi po rito, then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, I will forgive their sins and restore their land. Sa Tagalog, meron pa po yung isa. Basahin lang po natin sa Tagalog. Kung ang mga mamamayang ko
Sino po ba ang mga mamamayan? Tayo po yung mamamayan ng Diyos, di po ba? Tayo po na kumilala po sa Panginoong Jesus as our Lord and Savior. Sabi po diyan, kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag, tayo po ba'y tinawag ng Diyos? Ay, ano po dito? Tayo po'y magpapakumbaba. Mag-humble po tayo, humility. Tayo po ay mananalangin. At ano po, tayo po'y dudulog sa Panginoon Diyos at tatalikod sa ginawa nilang kasamaan. Sabi po rito, diringgin ko sila sa langit at patatawarin ang kanilang mga kasalanan at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. Ano po yung ano natin dito? So there are times minsan sa ating po mga buhay, di po ba? Minsan unaware na baka nalalayo po tayo sa Diyos. Unaware po na baka tumatamlay na po yung ating pong pananampalataya po sa Panginoon. Or na-out of priority po tayo. Or na-out of focus po tayo. O hindi na po si Lord yung una sa ating pong mga buhay. So mas maganda po na this time, habang umaawit po yung music ministry, hingin po natin ang tulong po ng Banal na Espiritu. Tayo po'y lumapit po sa Diyos at sabi nga po doon, magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Humingi po tayo ng tawad sa ating pong Panginoon Diyos. At marinyo po ng Diyos yung ating pong, kumbaga kung nangihina po tayo, humingi po tayo ng kalakasan. Kung tumatamlay po yung ating pong pananampalataya, we pray na lumapit po tayo sa Panginoon at pasiglahin mo, Lord, muli ang aking pong pananampalataya. Or kung na-out of focus po tayo, na-out of priority po tayo, Lord, ibalik mo po ako sa dapat na unahin ko sa aking mga buhay. Ang Diyos po ay lagi pong handa po na makinig sa atin. Handa po lagi siya na magpatawad. Ang kailangan lamang po, magkaroon po tayo ng isang puso na nagpapakumbaba, umaamin, at makikita po natin. Sabi nga po doon, tayo po'y pagagalingin ng Diyos. At hindi lang po tayo pagagalingin ng Diyos. Tayo po'y pagpapalain ng ating Panginoon. Amen?